Anong tingin niyo doon sa mga nanay na talagang nag-ano na lang, nag-let go na? Kumbaga parang, sige, I'll just be a housewife. Tapos, there are some guys na, de, wag ka magtrabaho, dyan ka lang. Diba? It depends on sa inyong mag-asawa. Kung ano yung sabihin ng asawa mo. Like, I know someone na talagang yung asawa niya is sinabihan niya na, no. You cannot do anything Apart from being a mom. Ganon. I feel bad for that person because I know that person is very talented. Like, I really, one time, look up to that person. yeah, kasi may business na siya before eh. So, I look up to her. And then, one time, I also encourage her na, tara, business tayo, tara, events tayo, mga ganyan. Kasi nga, nag-makeup ako, tapos sobrang galing niya na stylist, ganyan. Sabi, sige. Sobrang happy niya, like, nung inaano ko na, ang galing mo. In-encourage ko siya. Galing mo, push natin to. Ganyan. Yun, parang wala. Talagang wala nang nangyari. So, I know, it's because of the, yung decision nila mag-asawa. If you choose to be a housewife, I mean, it's a sacrifice that you must be willing to make for your family so that you can let go of the dreams. Kasi it might not be your dream anymore. I mean, may pangarap ka, but you chose to be the mother who will be there for your kids. Minsan kasi, dahil hindi mo na nakuha yung pangarap mo, yung frustration mo, pinapasa mo sa bata, yung pressure. Ipapasa mo eh. So at least, at the very least, wag mo ipasa. Yeah. You help them create new dreams for them. Pero for me kasi, talaga, as ako simula nung naging nanay na ako, ang mindset ko na is, family, as a woman, as a wife, family is your first ministry. Talaga. Parang, yun talaga, yung anuhan mo, ang pagtuunan mo ng pansin. Yung career, yung kahit anong mo, it's just, pangalawa na lang yan. Secondary na lang yan. So, if you have a choice na pwede mong gawin, yung mga gusto mong gawin, do it. Paano nagbunga tong pagko-content creator mo? Meron ba nag-inspire sa'yo? May mentor ka ba? Or may nilook up ka ba? Paano nangyari yun? Actually, dahil mahilig ako sa social media, nagsascroll lang ako, nanonood ako and all. Meron ako nakita na, yung mga influencers, yung promote ng brands, ganyan. Sabi ko, kung kaya niyang gawin, kaya ko rin gawin yan eh. Sabi ko. So, ang ginawa ko, talagang nag-research. Nanonood ako, to inspire, para ma-inspire ako. And at the same time, nagdesisyon talaga ako. Sabi ko, I want to do it. I really want to be serious about this content creation thing. So, nag-take ako ng course online. Okay. Yeah. So, talagang nag-aral ako, inaral ko siya kung paano siya gawin, ganyan. Gusto kong tanongin, ano bang gusto mong gawin ng bata ka? Parang, gusto kong gawin? Oo. Gusto kong May maging earliest artista. memory. Okay. Artista? Did you ever try doing it? Well, mga audition, mga ganun-ganun dati, nung bata. Pero Bri, meron hindi nare-realize si Rhea. Ano? Na yung pinangarap niya binigay na sa kanya ng Diyos. Bakit? Nasa unang-una makeup artist ka, creatives pa rin. Nasa arts ka. Tapos social media content creator ka. So, you're living the dream. And, totoo lang, nakakainggit ka. You wanna know why? There are a lot of people na hindi nila nagagawa yung gusto nila. Oh, yeah. Totoo yun. Di ba maraming iba, nag-work sila sa company or sa isang bagay na hindi talaga nila gusto. But they have to do it because they need to survive. Yeah. Ikaw, you get to do the things that you like. And at the same time, having the time with your husband and with your kids. Despite of the comparisons of other people and how other people would want to impose how they see life to you, projection yan eh. Wag na wag mong kalimutan kung sino ka. At kung may pangarap ka talaga na gusto mong makamit, lalo na kung nanay ka. Dahil it does not define who you are. Direk and Rhea, our topic for tonight is, dapat mo ba itigil ang pangarap mo kung nanay ka na?
Pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax na tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa Life Over. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk J, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, sir. At magandang gabi sa mga ka-whiskey at mga ka-low-barkada natin out there. Oo. Ayan, exciting episode, and we've invited babae naman this time around. Oo nga. Right? I feel like a lot more women are being seen out there, and all the more na saktong-sakto tong taong to kasi one of the things that she advocates for is women empowerment. Nice. So, without further ado, let me introduce our guest for tonight is a wife, a mom of 3, a professional makeup artist, and a UGC creator. She's passionate about inspiring women to feel confident and pursue what they love. With over 12 years of experience in the beauty industry, she combines her creativity and faith to create authentic and encouraging content. Her journey is shaped by real-life experiences and her relationship with the Lord. Without further ado, let us all welcome Rhea Zamora. Rhea. Hi, Rhea. Hello! Hello. Nice to be here. Ayan. It's a pleasure. Grabe. It's an honor for us to have you on this podcast show. Bray, isipin mo, nagbakasyon lang dito ngayon. Pinaunlakan pa Taga-saan ba tayo. siya? Taga-saan ba? Taga Vancouver. Vancouver, Canada. Yes, Oo. Vancouver. Baka Vancouver. maubusan tayo ng English dito. Oy, hindi naman. Pasensya na. Papasintabi lang sa mga nakikinig sa atin dyan. Baka lang dumugo ang inyong ilong. Yeah. So, Direk and Rhea, our topic for tonight is, dapat mo ba itigil ang pangarap mo kung nanay ka na? Nako, napakaganda. Sobrang Nice. napakaganda yan. Especially if Oo. we were to relate that to a lot of women out there. Mhm. Sana ma-empower natin sila. Pero bagong lahat, Rhea, Yes. take us back muna to maybe how you grew up, your childhood. What was it like to be Rhea while growing up? Okay. Wow. Bringing back the memories, ni-recall ko na. Oo. Well, I grew up in a family of, of doctors. Okay. And I was really encouraged ng parents ko na pumasok sa medical field, ganyan. Yun talaga ang ano nila sa akin. Pero pasaway ako. Okay. Hindi ko talaga gusto. For some reason, hindi ako yun. Uh-huh. That's not really me. So, tingin sa akin is parang, Black sheep. black sheep talaga. Okay. Ganon talaga. And parang feeling ko, pinanindigan ko nga yung pagiging black sheep. Yung mga rebellious days to. Yes, Oo. ganon. Acceptance, Direk. Acceptance. Ganon ako nung When you were growing up. Yeah, when I was growing up. Kahit na, kunwari, well-provided naman ako. May mga tagahatid, may taga-sundo sa school, ganyan. Mm. So you would say you grew up na mayaman, ang pamilya, katamtaman? Or... I would say, middle class. Okay. Ganyan. I don't know. Okay. Ganon. Actually, Filipino-Chinese. Okay. Pero Mm. it doesn't look like it. Yeah. Alam mo yun? Yeah. Hindi. Very strict ang parents ko. And very traditional. Mhm. So, Did you grow up here sa Philippines? Or yeah, I grew up here Canada? in the Philippines. Ever since kinder to college, all-girls school ako. Oh. Bawal ako makipagkaibigan sa lalaki ng mga ingat. Pero ngayon, dalawang lalaki ang nag-interview sa kanya. Bawal talaga. As in, Oo. kahit friend. Naku, So strict bawal. ang parents mo sa'yo? that time? Yes. Yeah. Pero Pero ba kayo magkakapatid? dalawa Sorry. lang kami. Oh. Yung kapatid ko is now a doctor. Girl din to. Girl. Girl din to. Okay. Doctor. Talagang siya. Siya talaga ang sumunod sa lahat ng Are you gusto. the oldest or I'm the eldest one. Oh. Yeah. Pero ang Mhm. weird kasi usually ang oldest or pinakamatanda, siya yung talagang kahit na ayaw niya, sumusunod talaga sa yapak ng magulang. Tapos yung youngest, yun yung pasaway, yung may gustong ibang gawin sa buhay. Yes. Mga ganun, di ba? Yes. Iba pala ang ano. Yeah, naiba sa akin. Pero, I mean, like, if you don't mind,
your parents are just being protective naman, Kaya Yeah. gano'n, Yeah. Yun naman yung reason doon. Pero hindi naman military daddy mo or Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman ano sila. Pero yun nga, talagang Ano ba very yung gusto mong gawin? Gusto kong tanongin, ano bang gusto mong gawin nung bata ka? Parang, Ano gusto kong gawin? Oo, Gusto kong may maging earliest artista. memory. Okay. Artista? Did you ever try doing it? Well, mga audition, mga Okay. ganun-ganun dati nung bata. Tapos, ever since sa school, parati ako nagpe-perform, kumakanta, sumasayaw, lahat. Maarte. Nag-ano pa ako, nag-voice lesson ako, nag-theater ako, ano pa ba? Anong pangalan nun? Power dance. Okay. Nagganyan ako. As in, Ano lahat. yun? Di ko alam yun. Old school. Kaya pangalan nun, nakalimutan ko na kung sino yung owner ng Power Dance. Si Douglas something. Keanu? Hindi, nakalimutan ko na. Basta, yun. So you can recall instances when alam mo na, kumbaga, glimpses yan na kung anong gusto mong gawin sa buhay. Pero legit na earliest memory mo na ayokong gawin yung ginagawa nila. Ito gusto ko. Gusto mo talaga mag-artista? Basta gusto ko maging performer. Ganon, Sure, artista. creatives talaga. Nasa Creativity art lang. siya. Yun lang ang gusto kong gawin. Ayoko yung medical field. Siguro kasi one thing na ayoko yung medical field. Kasi nga, wala pa yung kapatid ko noon. Tapos lumaki talaga ako sa lolo ko. So lolo ko and lola ko yung parating nandyan for me. My parents are very busy. Lalo na mom ko. Kasi siya talaga kasi dad ko is medtech, tas medrep, ganyan. Tas si mom, talagang siya yung nag-pursue ng pagiging doctor. Dahil ganon, sobrang busy niya, late siya umuwi, parati siyang wala. So, sobrang sad ko. So, yun. So, parang hindi ko naisip na ayoko nga maging ganun. Kasi parating wala sa bahay, parating busy, parating hindi nakakasama yung... Hindi ko sila Kulang ko love nakakasama. language mo. Ano? Time. Yeah. Bakit mo alam, Brian? Kasi minsan pag pinagkait sa'yo, yun ang hinahanap mo na ayaw mong pagkait din sa ibang tao. Diba? Kasi sabi True. niya, gusto niya yung mga magulang niya is laging siyang kasama. Diba? So, syempre, iniisip mo, I mean, nothing wrong. I mean, wala naman talagang playbook on how to become the best parent. Right? And they love us the best way we know how. Pinag-usapan natin dati yan. They are in the mindset of, I mean, this is what they wanna do, but at the same time, ito yung kailangan kong gawin to provide for you Diba? At that True. time. Hindi ko naintindihan Pero, yun noon. Oo. Siyempre, di mo maintindihan. Bata pa tayo nun Yeah. We only realize that when we grow old. Diba? Yeah. Pero, well, since, so nandun na tayo sa tinanong ka ni Bri kanina, ano ba talaga gusto mo? Gusto mo maging artista. So, syempre, when you were young, you were trying your luck to be a performer, regardless of showbiz yan, model yan. Theater yan. kung ano man. Regardless. But, technically, arts ka. Ngayon, Ah. bakit ka napunta ng Canada? Ano naman Oo nga. nangyari doon? Parang, Ba't di ka mo siya napadpad pinursu. doon? Bakit doon ka napunta? Ba't ako napadpad Sa doon? Batala, di ba, Canada, minsan, yung mga nurse, ganyan. Yes, ganun, caregiver. Oo, bakit ganun? Medical field pa rin, di ba? Bakit? Kasi dahil sa asawa ko. Okay. Yun Hindi yun. pala may kasalanan Ituro mo yung camera. Siya. Bakit? Well, before, alam mo ba, sobrang, nung college ako, sinasabi ko sa lolo ko, ayoko nga mag-nursing. Kasi uso-uso yung nursing nung time namin talaga. Lahat ata nag-nursing. I'm not sure kung nag-nursing kayo. Ako, Kami na nag-try yung ako, pero pinaka-last. hindi ko gusto. Siguro yung age namin, yung generation, millennial. Kami na yung medyo pinaka-last na Okay, yun. Basta, puro nurse ang gusto. so, mag-nurse, ganyan. Tapos sabi ko sa lolo, gusto ko mag-aral sa Juilliard. Okay. Ako na mag-isa, sabi ko, gusto ko mag-enroll dun. Sabi ng lolo ko, parang, hindi siya nag-disagree. Parang, sa ibang bansa, parang mahirap yun ginaganon-ganon niya ako. Pero parang, he wants to support me dun sa gusto kong gawin. Pero at the same time, syempre, hindi naman siya magdedesisyon yung parents ko pa din. Yep. So, yun, hindi natuloy. Ang nangyari, naging mascom ako. Well, closest to that, So, ngayon, sige, mascom ka na, pero paano mo naman na-discover yung pagiging content creator? I mean, sa Canada, nakikita ko, even if you're a mom, and syempre, let's face it, Bri, and also for our low barkada, sa ibang bansa kasi,
yung ginagawa natin dito, pare, kita tayo ngayon, o pwede ka, Bri? Pwede. Yeah. Sa Canada, America, hindi pwede talaga yun eh. Mm. So, para magawa mo pa yung mga ganon, yung extracurricular na yun, yung para sa sarili mo, medyo e-effortan mo talaga yun. Mm. So, kumbaga, ang question ko, paano nagbunga tong pagko-content creator mo? Meron ba nag-inspire sa'yo? May mentor ka ba? Or may nilook up ka ba? Paano nangyari yun? Actually, dahil mahilig ako sa social media, yun, nagsascroll lang ako, nanonood ako and all. Sabi ko, parang, nung meron ako nakita na, yung mga influencers, yung go-promote ng brands, ganyan. Sabi ko, kung kaya niyang gawin, kaya ko rin gawin yan eh. Sabi ko. So, ang ginawa ko, talagang nag-research. Nanonood ako, to inspire, para ma-inspire ako. And at the same time, nagdesisyon talaga ako. Sabi ko, I want to do it. I really want to be serious about this content creation thing. Yeah. So, nag-take ako ng course online. Okay. Yeah. So, talagang nag-aral ako. Inaral ko siya kung paano siya gawin, ganyan. Yun. Then, ginawa ko lang, consistent lang, nag-post lang ako ng post. Ang una kong ginawa ay, kinuha ko lang yung mga products na meron ako sa bahay, since nagbe-makeup naman ako, ganyan, mahilig ako sa kakikayan. Nag-film ako. Kunwari, itong product mo, pinopromote ko lang. Phone ang gamit mo pa noon? Phone lang. Actually, phone pa lang din ang gamit ko until now. Okay. So, wala pa naman akong kasi nga, almost parang 1 year and a half pa lang naman ako talaga naging seryoso sa pagko-content. So, yun. Tapos, ginawa ko lang yun sa isang product, ganyan, tapos post lang ng post. Then, totoo pala talaga na kahit na onti lang yung followers mo with UGC content creation na. Yeah. Kahit onti lang yung followers mo, but if you're consistent in posting and promoting products na you really love, yung nag-enjoy ka and talagang para sa'yo, gusto mo yung product na yun. Gawin mo lang. So, naging natural lang ako. Pinopost ko lang ganyan. Daldal ko sa camera. Sobrang ko anong pinagsasabi ko. Tapos, ayun, eventually, may nag-email na sa akin ng mga brands to collaborate. Ganyan. Tapos, syempre, because may nag-email na, tapos nagkaroon ako ng first collab, ang unang-unang collab ko, pinadalahan ako ng Pure Leaf Canada. It's really a big brand in Canada. Parang siya dito sa ating Pure Foods, gano'n? Parang Nesty. Ganyan. Parang Nesty. Yes. Oh Ganon, my. kasi Pure Leaf. Iced tea. Pure Leaf. Okay. So, yun. So, I know that. Alam ko Ininom yun. mo. Alam ko yun. Pumunta ka doon. Yun. So, yun. Yun ang unang-una nag-ano sa akin. So, pinadala nila ako ng sobrang laking package na almost $2,000 worth na products yung binigay sa akin. So, parang ako, wow. Totoo pala na may ganon. So, syempre, it gave me the confidence to continue. Yes. At parang format I'm getting from you, parang ito na ba yung bago mong pangarap? Kasi sabi mo dati gusto mo maging artista. Ito parang artista na to eh. Oo, totoo. Yun na Isipin mo ito na bagong artista ngayon. Ito na yung bagong artista. Artista, sariling sikap mo. Sariling sikap mo, exactly. Yeah. So you would say? I would say this is, probably. You're living the dream. Living the dream. Living the dream. Siguro nga, matagal ko parang gusto ko maging ganun. Pero grabe mascom, tapos biglang naging makeup artist ka. I know. Tapos and then you pursued. I know. Pero Bri, meron hindi nare-realize si Rhea. I know. Na yung pinangarap niya binigay na sa kanya ng Diyos. Tanong mo kung bakit? Bakit? Nasa unang-una makeup artist ka, creatives pa rin. Nasa arts ka. Mm-hmm. Tapos social media content creator ka. So, you're living the dream. Mm-hmm. And, totoo lang, nakakaingit ka. You wanna know why? There are a lot of people na hindi nila nagagawa yung gusto nila. Oh, yeah. Totoo yun. Di ba? Maraming iba, nag-work sila sa company or sa isang bagay na hindi talaga nila gusto. But they have to do it because they need to survive. Yeah. Ikaw, you get to do the things that you like. And at the same time, having the time with your husband and with your kids. Yeah. Diba? Yeah. Yeah, true. Oo nga. Talagang, yun naman, actually para sa akin kasi, as a wife and as a mom of 3, living abroad, na walang helper, talagang non-negotiable sa akin yung kids. Correct. Kasi wala namang, pwede kang magbayad na nanny or ano, pero that's so expensive. Lalo na 3 yung aalagaan. Yeah. I don't know kung kaya ng isa yun. Yeah. Tapos, ang ano ko is syempre, hindi rin ako basta-basta nagtitiwala sa
sa ibang tao. Of course. To take Of course care of my naman. children, Definitely, diba? oo. So, ang ano ko talaga nun is talagang I want to focus on taking care of my children kahit binamak ako ng mga tao na wala akong ginagawa. Ganun talaga yung tingin sa akin ng mga tao. Like, What, in Canada or in here, Philippines? Canada. Why? O basta, ganun ang tingin sa akin na parang wala kang ambag, wala kang ginagawa kasi nanay ka lang. You're just, Oh, yun ang hugot Hugot niya, siya. bro. yes, yun ang hugot. Yun ang hugot. Yun talaga. Pero alam mo yun, at the same time, yung husband ko, siya yung nag-ano sa akin na hindi, focus ka lang sa mga bata. Sino mag-aalaga sa mga bata? Hindi parang, ang tawag dito, gawin mo lang yung kaya mong gawin, kung ano yung gusto mong gawin. Ako na bahala mag-provide. Ganun Husay. siya. Brother, I salute you, sir. But, alam mo, yun ang akala nila. Ako kasi I know her eh. Isipin mo to, Brian. I just need to share this very quick kasi para malaman nila kung sino si Rhea. Very quick lang to. Isipin mo, gaano ka ba itong tao na to, ha? Ilang taong ko siyang hindi nakita. Ni hi, hello, wala. Literal. As in, parang tipo yung kakilala mo ng bata, bila mo lang piniem, mangungutang ako. Hindi, joke lang. Ay, grabe tayo pa. Nagpapautang po si Rhea. Patay. Marami na mag-edit sa kanya. Oh my gosh. Hindi, seriously. So, piniem ko lang siya, just trying my luck kasi we are flying, going to Vancouver together with my teammates. So, syempre, I needed someone to steer the way doon sa lugar na yon. Alam mo ba, sa 3 taong piniem ko doon, nasa contact ko kasi iba yung contact ng tao ko. She was the first one who replied and even helped me na hindi nag-expect something in return. So, kumbaga, ang sinasabi ko, Bray, hindi madali ginawa niya. She was able to arrange, let's say, 30 people. 30 ba? Tama ba yan? 30 Yeah. people yung presenta namin doon. Kasi diba, remember ba, I'm into real estate. So, can you imagine, kung totoo walang ginagawa tong taong to, na-arrange nga yung 30 tao na yun. Hindi madaling mag-invite. And take note, that is on a weekday. So, that's just parang hindi naman ako naniniwalang gano'n. Bakit? Sabihin mo, awayin natin yung mga yan. Pero bakit? Ano yung rational nila? Ano yung way of thinking rational ba? nila? I mean, I would like to think na it might not just be in Canada. Yeah. Diba? So, ano ba tingin mo? Pero sabi niya Canada, not in the Philippines. Kaya sabi ko, baka lang na it might not be doon lang yung Tama, ganong tama. senaryo. Oo. Siguro kasi, I really don't know. Hindi ko talaga alam. Napapaisip din ako kasi for me kasi wala akong ginagawa. Wala na nga akong pahinga. Yun ang iniisip ko, wala na nga akong ano. Oo. Siguro for them, yung ginagawa talaga is Working. Ganon. Although kasi may mga, yung mga yun, yung nagmamak sa akin na ano. They know people na may mga anak na nag-work. Pero, yung mga nag-work na yun, mayroong mga magulang, like, Na mag-aalaga. Ako kasi wala akong family sa Canada. Pinaka-family ko, yung asawa ko. And then, Your in-laws. yes, yun lang talaga. Totally walang ano. Although, recently, mga 2 years ago, dumating yung cousins ko. Pero may mga anak din sila to, nag-migrate talaga sila sa Canada. So, yun lang pinaka-recent. Pero ang tagal ko nang nasa Canada. So, kaya parang, ang weird lang na yun ang ano sa akin, na wala kang ginagawa. Pero, pag meron namang mga nakapag-ano pa nga ako eh. Nung pandemic, kasi pang third baby ko, kakapanganak lang noon. Tapos, sabi ko, syempre, minsan, yung personality ko kasi, hindi ako yung pangbahay lang. Talagang very outgoing kasi ako. Very people person ako. So, sabi ko, ano ba yung pwede kong gawin para maging productive ka? Yes, maging productive ako. Parang, sige, happy naman ako na meron ako mga anak, ganyan and ano. Pero gusto ko pa rin may gawin for myself as well. So, nag-start akong mag-live selling. Oh, okay. Nag-live selling ako. Yan. Malakas kita dyan. Yeah, nag-live selling ako. Order ako ng mga clothes here sa Philippines. Pinaship ko doon. Tapos nag-start ako noon. Tapos parang, nagulat din ako sa income. Like yun, inano ko lang, syempre pandemic, lahat nga online. So, ginawa ko yun. Sabi ko, okay pala. Hindi na ako nahihiya. Hindi ako nahihiya talaga kung ano yung sabihin sa akin or ano. Kasi for me, I don't really care kung ano sabihin ng ibang tao. So, itong mga tao na to na nagsasabi sa'yo ng ganon,
So, yun yung hugot mo. Pero ang tanong ko, di ba nakikita nila? I'm sure, kaibigan mo sila sa Facebook. Nakikita nila na nag-content creation ka. Nakikita nila nanay ka. Nakikita nilang asawa ka. Di ba? And, well, maybe makita ka nila as a sales agent too. Wow, So, yes. but anyway, ang question ko is, ano yung sa tingin mong nakikita nila? Bakit nila sinasabi yun sa'yo? Siyempre, kahit pa paano you tend to analyze why? Parang, what do you see in me na feeling nyo I don't do anything productive? Stigma, parang gano'n. Oo. Siguro yun nga, feeling ko yung pag-compare sa ibang tao. Ayan. Kasi wala namang ibang dahilan. Kasi nga, alam naman nila, 3 yung anak ko. Naasikaso ko naman lahat. Ganyan. Yun, feeling ko, yun, yeah, comparison with other people and also probably close relatives na may work to, ganyan, ganyan. Tapos age comparison din minsan. Standard Yes. kasi ng mga tao din yun minsan di ba? Yeah. May mga certain standards tayo that we impose on other people. Magkaibang tao naman yan. Yes. Pero alam mo, napakaganda nung sinasabi mo na despite na, of course, you have a family, kalagang 3 bata, wala kang helper, binigyan mo pa rin ng panahon yung kung anong gusto mo gawin Whether or not it's related to creatives. Kasi, technically, live selling, medyo malayo siya. Pero, kung iisipin mo, it's how you present, right? It's how you present yourself and how you present the product. So, nandun pa din yung creative thinking mo. Hindi yun yung pinupursue mo despite being a mother. Yeah. Diba? Kasi, going back to the topic natin, kailangan bang itigil yung pagpursue na pangarap mo dahil nanay ka na? Dahil yun na didikta ng mundo? Yes. Ng pamilya mo? No. Pero Diba? anong nyo dun? Tanungin ko kayong dalawa. Curious ako sa sagot nyo, no? Anong tingin nyo dun sa mga nanay na talagang nag-let go na? Kumbaga parang, sige, I'll just be a housewife. Tapos, minsan may yung mga ibang, swerte ka lang dahil yung husband mo is supportive. But there are some guys na, huwag ka magtrabaho, diyan ka lang. Diba? So, ang tanong ko, anong tingin nyo dun sa mga ganun? Is it something na masama ba? Or dapat ba huwag nilang gawin yun? Ano bang tingin nyo dun? I'll start with you first. Ako, siguro not inherently wrong, pero it really depends on the dynamics ng mag-asawa. Diba? And, kumbaga, societal standard na yun But if you choose to be a housewife, it's a sacrifice that you must be willing to make for your family so that you can let go of the dreams. Kasi it might not be your dream anymore. Wag mo lang i-impose sa anak mo. Wag mo lang i-impose sa anak mo. Good yun, pare. Maganda yung sinabi mo na yun. Tama kasi, yan. may pangarap ka, but you chose to be the mother who will be there for your kids. Maybe, I don't know, 24/7. I don't know who does that. But, alam mo yun, minsan kasi, dahil hindi mo na nakuha yung pangarap mo, yung frustration mo, pinapasa mo sa bata, yung pressure. Ipapasa mo So, at the very least, wag mo ipasa. Yeah. You help them create new dreams for them. Let them write their own story. Let them write their own story. Tama. How about you? Ako, ano ba? Masasabi ko doon sa mga nag-stick na lang as a Parang is it mommy something na, kasi ikaw sa case mo, I'll just define you as an extrovert person. So, very outgoing, adventurous. Yeah. But there is some na introvert or let's say, kahit extrovert sila, hindi lang sila nagkakaroon ng opportunity or how would I say, siguro pwede nating i-phrase na hindi pinayagan ng asawa o diyan ka na lang, huwag ka naman, lagaan mo nila yung mga bata, ganun. Anong masasabi mo doon? For me kasi siguro, tama rin yung sinabi ni Brian na it depends on sa inyong mag-asawa. Kung ano yung sabihin ng asawa mo. Meron kasing ganun talaga. Like, I know someone na talagang yung asawa niya is sinabihan niya na, no. You cannot do anything Apart from being a mom. Ganon. So, I feel bad for that person because I know that person is very talented. Like, I really, one time, look up to that person. yeah, kasi may business na siya before. So, I look up to her. And then, one time, I also encourage her na, tara,
business tayo, tara, events tayo, mga ganyan. Kasi nga, nag-makeup ako, tapos sobrang galing niya na stylist, ganyan. Sabi, sige. Sobrang happy niya, like, nung inaano ko na, ang galing mo. In-encourage ko siya. Galing mo, push natin to, ganyan. Pero, yun, parang wala. Talagang wala nang nangyari. So, I know, it's because of the, yung decision nila mag-asawa. Pero for me kasi, talaga, ako simula nung naging nanay na ako, ang mindset ko na is, family, as a woman, as a wife, family is her first ministry. Talaga. Parang, yun talaga, yung anuhan mo, ang pagtuunan mo ng pansin. Yung career, yung kahit anong mo, it's just, pangalawa na lang yan. Secondary na lang yan. So, if you have a choice na pwede mong gawin, yung mga gusto mong gawin, do it. Do it. Kasi, you only live once. Yes, you only live once. And also, yung talent na meron ka, pwedeng wala yung yung isang taong to, wala siyang talent na pareho mo. So, kung hindi mo i-share yun, hindi mo i-showcase yun. Diba? Parang, sayang. Yeah. And also, napansin ko, syempre may mga anak ako. So, my kids always see what I do. Tapos, parang feeling ko, in a little way, na-inspire ko sila. Kasi parang, pagtatanong, mama, what are you gonna do? Meron akong client today, may make-upan ako ulit, ganyan, where are you going, ganyan. So, yun, pag tinanong mo sila, ang ano nila is, I wanna do what you're doing too, ganyan. Diba? Hindi yung, parang masasad ako lalo na kasi nakita ko yung mga anak ko, very creative din talaga sila. Like, ang galing nila sa arts, sobrang nila. So, I'm also praying, ngayon pa lang, bata pa lang sila, pinag-pray ko na yung magiging partner nila in life. Yes. Talaga, na sana yung maging partner nila is, a godly person, and also, supportahan sila sa mga gusto nilang gawin. Yeah. Kasi kung ganun, parang, I don't know, I'll really feel bad if they cannot do what they want to do in life. Alam mo, maganda yung pagiging advocate mo sa woman empowerment. Kasi ako, like yung partner ko, technically, at this point of our lives, sa age namin, pwede naman siya hindi magtrabaho. Pwedeng hindi. But, gusto niya mag-work. So, sabi ko, bakit gusto mo? Sabi niya, yun yung identity ko Yun sabi niya. So, katulad siya, para siyang si Rhea, outgoing, pero hindi siya, how would I say this? Adventurous siya, pero hindi siya extrovert. Outspoken. Introvert siya. Okay, introvert siya. Pero, siya parang, sinasabi niya, sige, kung magiging housewife ako, anong gagawin ko? Sabi niya, not unless bibigyan mo na ako ng coffee shop. Sabi niya, but, ang point lang niya, parang baka daw tumanda siya agad. So, parang ako rin naman, parang ayaw kong tanggalin yung identity niya Gusto niya na, pag share ako sa ganito. Share ako sa ganito. Biling ko yung sarili kong gusto na hindi ko inaantay na regaluhan mo ko ng Good bag. point yan. Good point. Diba? Hindi ko inaantay na bayaran mo yung ticket natin papunta ng Canada. Parang ganon. Parang sa kanya, gusto ko, may say ako. So, ako kasi regardless naman, even if I provide for her, I would give her the equal of rights. Kaya lang, syempre, as a person, yung tao yung receiving and iba yung feeling niya Gusto niya na may ambag siya. May ambag siya. Yun yung feeling niya May na contribution talaga productive siya. pa rin yung oras ko, yung araw ko. Yeah. Kumbaga, tao ako. Alam mo yon, hindi ko tinitigilan yung mga bagay na gusto kong gawin o yung hilig ko. So, good point. Yun yung ano ko. Yun yung take ko dun sa tinanong ko sa inyong dalawa na ako, I get it. Some other men ayaw nilang pagtrabahuhin yung babae simply because ako, feeling ko gusto nila, ako kasi ito iniisip ko, gusto ko pag lumaki yung mga anak ko, yung nanay nila, nandyan. Kumbaga kasi ako, konti lang yung time ko with my mom Maaga namatay si mama, tapos single mom, so trabaho, gabi na nakakauwi sa bahay. So I guess yung sa ibang guys, ganun yung ano nila. Or may iba naman, sorry to say this, but yung iba, power trip. Diyan ka lang, kakahong kita dyan. Basta ako gagawin ko, gusto ko magpo-provide ako sa'yo. Bahala ka. Yun yung mga hindi okay for me. True. So, but to sum it up, kasi ako mas marami akong barkadang babae.
So nakikita ko sila na iba na ang mga babae ngayon. Ano na sila? Talagang achievers. Kumbaga, they're pursuing yung mga pangarap nila. Yeah. So, yun lang. There's And- definitely a shift in the dynamics of relationship right now. Na women are now, kasi, I mean, lumaki, siguro yung generation ko yung last, na parang yung ganyan yung pinaka-mindset. Diba? That the men will provide, the women just stay at home. Right? But because we are evolving as human beings and may mga opportunities that allow women to even earn at home, so hindi na limited to just the men providing. Yeah. Na sometimes, mas malaki pa ang kinikita ng babae kaysa sa lalaki. Totoo naman. Yeah. So, now that gives us or leads us to the question na sino ba ang may say sa bahay? Di ba? Yung babae o lalaki? Pero alam mo yun, parang it's the conversation with your partner eh. Diba? So, in terms of like, yun nga, sabi mo kanina, may mga nagpa-power trip, may mga lalaki, toxic, basically, na they just really want to make sure na wala kang gawin na iba, ako lang, ganyan. May mga women that would maybe feel na nakakahon nga sila, or I don't want to be defined na ganito lang. And I feel yun talaga dapat na mabago na, you know, if there's really something you wanna pursue and strive to achieve, even as a mom, di ba? Hindi ka limitado na sitwasyon mo eh. I mean, looking for opportunities right now, sobrang dami. Yeah. Sobrang dami. Kumpara dati, siguro, kung titignan natin dati na pag housewife ka, parang ano gagawin ko? Bukod sa magtatrabaho ka, I mean, if hindi ka magtatrabaho, ngayon, ang daming business opportunities. And now, nandito na tayo sa pinaka-inaantay natin na segment, Karaoke King ka ba? Alright, Rhea. Ito na yung segment na tinatanong namin ang guest namin, ano ba ang, sabihin natin, life song mo? Life song? Oo, kung ano yung nagre-resonate. Resonate sa'yo, na gusto mong ibahagi sa ating mga listeners. Meron ba? Meron? Meron naman. There's a few. A few, ha? Mukhang marami gusto nito, Brian. Naku, madami ba yan? Pero para sa akin, Search natin. ngayon, ang pinaka ko, sabi ko kahit anong song, sabi ni, pwede namang, for me, ang ko ngayon is, yung favorite worship song ko. Okay. Yeah. And it's called, Oceans. Oceans. Sige, first one is okay. Verse and chorus na lang. Kasi magkaduktong halos eh. Yeah. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Alright. Okay na yan. Thank you. Editor, ikaw na bahala. Ikaw na bahala dyan. Galing. Why did you choose that song? Kasi, well, all my life naman, talagang, I really put God first in everything that I do. I believe na wala talaga siya. Wala. Kumbaga, you're nothing. Yan ang akin. So, yun, Oceans, parang, ang nun is, Spirit lead me. Sa pinakadulo kasi may part doon. Oo. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters. So even if you're sinking there, wherever sa tubig you na may yan, call, you know that He's with you no matter what.
Kung naman yung pinagdadaanan I felt mo. that. And, eto na. Tatanungin ka namin ngayon, Oh, sige. Rhea. Ano ba ang top 3 qualities mo as a person? Top 3 qualities. Siguro number 1 is resilient. Mhm. Resilient. Ano pa ba? Number 2 is ano nga ba? Alam mo, Papaisip ako. challenging yan sa iba. Oo nga And the reason why, in-explain ko din kanina, is because a lot of us don't really see it ourselves. Yung mga qualities, yung mga good qualities talaga natin. Sometimes it takes another person to show or tell us. Kaya rin namin Kaya namin sinama to dito. Oh, that's okay. the Because we reason. want people to realize or verbalize it themselves. Yeah. Yan. Baka dapat tanong natin asawa eh. Pero Yeah. off-cam. Off-cam ka. Well, you know what? For a change, let's For a just, change? tanong lang natin Halika si dito. husband. For a change, Hindi, For a pero change, gusto mo? let's say, pang 2 qualities na nakikita Two mo sa qualities kanya. daw. Ayusin mo. Sige. The joke lang. Resilient na daw, sabi niya. Loving. Oh. Loving and caring siya. Loving and caring. Okay. Ano yung last? Last. What are the qualities na nakita mo sa kanya? Oh, wow. Kind-hearted. Okay, Wow. ikaw Loving. tatanungin namin ni Bray ngayon. Oh. You think, without any bias, you think you're a loving and a kind person? Yes, I think so. Mhm. I think so. Yeah. Kaya siguro, I easily get hurt. Ganon siguro, no? Yeah. Tsaka, Sabi mo, I am loving, I am kind, I am resilient. I am loving, I am kind, I'm resilient. Yes, you are. Yes, you are. Pero ako, I would agree na ganun siya. Even Yeah. if kami naman ni Rhea, para sa ko, matagal na kaming hindi nagkita, but alam mo ba, nung pauwi lang ako, share ko lang, pauwi kami ng Philippines. So, nagbabay ako sa kanya. O sabi ko, sige, let's just talk about business. Pagka kahit ano. Tapos sabi ko, sa next na balik ko, interviewing kita sa podcast. Yeah. Alam mo ba, sabi, is it okay if I can pray for you? Parang, Yeah. di ba? Hindi mo lahat ng tao makakasalubong mo, gagawin yun sa'yo. So, kumbaga yung mga ganun small things, I appreciate it. Yeah. Yun lang. Just to Oh, add na wow. talagang totoo yung 3 quality niya. Grabe, no? Siguro, doon din nagagaling you being a kind, a loving person. Doon din nagagaling yung siguro for yourself, kagustuhan mo to pursue what you wanna do despite being a mom. Just relating that. Kasi alam mo, there's no accident or there's no mistakes in the universe, right? And kanina, kwentuhan tayo even off-cam, lahat ng mga pinagsabi mo is konektado eh. Yeah. Di ba? I guess if ever we makausap tayo ng mga moms out there, what do you think maybe you can say na eto na ako ito yung naranasan ko, maybe something that you can share to the moms out there? Alam ko hindi pa tayo end, gusto ko lang Yeah, I know. yan. Can share to the moms out there. Love yourself too. I know being a mom is like pouring yourself out, 'di ba? Sa lahat ng bagay, especially sa family kasi ang mom talaga lahat nag-aasikaso. No, yeah, husband din. Pero yung mom pagdating sa mga anak talagang yun ang very hands-on, 'di ba? Tsaka specialty nyo. Yun talaga. Parang Yeah. sa totoo lang nung naging mom ako, hindi naman ako tinuruan ng mom ko kung ano yung gagawin ko. Yeah. Well, basic, yeah. Pero yung pag-care sa anak and to take care of the children is, I don't know how I did Parang it. instinct na lang, You- normal Instinct na. na lang, Yeah, yeah, taking it's care normal. and loving your kids Pero, is byproduct of you loving yourself. oh yeah, Oh, true. that's so nice. Yeah, Alam mo that's yung true, reason that's bakit tinanong? Alam ko kasi sagot niya. Alam ko kasi sagot niya. Kaya yung tinanong ko. Ganda naman, Bray. Oh, So, the way you are Mhm. to the people around you is just the byproduct of how you are with yourself. Mhm. That's your fuel eh. If you're a mother na may gusto kang gawin and you're able to do that, all the more that you can give all the love in the world for the people around you and for your kids, for your family, for your husband. Mhm. Yun yung reason bakit tinanong ko. Kasi alam ko yung sagot niya. Okay, Direct. Okay. Baka kasi isipin mo, take away na eh. Pero, Bray, ang gusto kong mangyari ngayon,
kamustahin mo na siya. Ayan. Kwentong mental health. So, ikaw, kamusta ang mental health mo? Ito tayo segment na tinatawag Mental natin health. kwentong mental health. So, meron tayong cards dito. Very simple cards. All you have to do is pick a card. And on one side, there's a question that you will read out loud. Sasagutin mo siya. After answering the question, you will flip the card and tignan mo kung ano yung payo ng life card natin. Okay? Clear naman so far, no? Sige. So, gusto mo pikit ka, tapos pakiramdaman mo siya. Wala pang nagkakamali. Oo, so Life far, guard. ha? Ito. Okay, yan. Sige. So, pakibasa. Pakibasa. Grabe. Bakit? Ano sabi? Sabi. Kapag may pinagdadaanan ka, sino ang unang naiisip mong kakampi mo? So, I'll answer first, right? Yes, answer first. Una kong niisip talaga, kung may pinagdaanan, ang talagang kakampi ko lang talaga si Lord lang. Number one. Kasi minsan, nung asawa ko, kaaway ko din. Naril talk. Talk tayo. Which is totoo naman, diba? Yeah, Minsan, it's hindi normal. naman kayo. Yeah. So, It's part of yung asawa ko, next to God, syempre siya, yun. Kasi, pag may mga problema naman ako, siya yung una kong Tinatakbuhan. lalapitan. Yes. Oh. Yes. So, yun. So, sa tingin mo, anong sabi sa'yo, payo sa'yo ni lifeguard? Sige, Pakibasa. flip mo na. Napakaiksi. Halika dito, di natin sila bate. Oh, diba? Funny. Kaya pinagdadaanan, sino mga umaaway sa'yo actually? Di natin Oh sila my Yung God. mga bate. umaaway sa kanila. Sakto din to grabe. Talaga? Sakto to. On point? On point. Kaya ang sinabi niyo yung mental health. Gusto ko lang maging open. Yeah. Because you know what? Hindi ko ba nakwento sa'yo nung bumunta ka doon? I was in therapy. Oh, I My didn't mental know. health. Really? Yeah. Oh, Kasi okay. Please for, do share. Yeah. I will share. For simula nung 2024, I didn't know kung yung huli kong itong content na ginawa ko for 2024. Talagang inano ko yung grabeng pinagdaanan ko. As in, parati akong nasa ER. Ganon. Because of my mental health. Grabe yung anxiety ko. Nakailang ambulance kami. Ganyan. Really? Grabe ako talaga. Kasi, yun, dahil minamak ako. Because of Oh being my. Alam just mo, a mom. Stay at parang home nung mom. nakita ko siya noon, hindi halata. Hindi Yeah, halata. Ako pa, kilala mo ako, Bray, di ba? Minsan pagka ako, makulit ako, like, ikaw, tatawagan kita, Bray. So siya, Ginaganon mo siya? tinatawagan ko siya, uy, kasi di ko alam yung pala pinagdadaanan mo. Yeah. Oh my Yun God. pala. To si Gerald. Tawag na tawag. Ay, sorry. Ano yung mic mo? Oh, Yun na pala no? pero, Grabe, no? I mean, despite that, imagine mo, Derek. alam mo, ang ano nga dito hindi ko pa naman take away to, pero parang kung iisipin mo, no, tayo day to day, yung tao tinatawanan ka, yung tao tinutulungan ka, or minsan nakikipagbiruan sa'yo. Pero you really never know kung yung tao may Yeah. pinagdadaanan na malalim Mhm. And for me, lahat naman ng bagay na pinagdadaanan ng iba't ibang tao it's all valid. It's all valid. Yes. Kasi maybe for some other people, for them, malala yung sa kanya. Mm. Some other people, they can handle it. But at the end of the day, iba-iba naman ang threshold ng tao. So, we cannot impose what to feel and what not to feel. Yes. Pero if may I suggest, if I'm feeling overwhelmed with life, you know what I do? Aside from praying, meditating. Well, of course, when working out, alam mo talagang minsan iniisip ko na lang na mas matibay ako sa inyo. Ganun yung iniisip ko. Parang, I am built for all of these adversities. Parang ganun ko na lang siya iniisip. Kasi, minsan, alam mo yung, actually, maybe I think 2 weeks ago, I was at the point of my life na parang feeling ko, daming problema, sabay-sabay. Alam mo yun, pero sabi ko, if I don't fight these negative thoughts in my head, what's gonna happen to my children? What's gonna happen to my wife? So, parang, yun nga, ang ano ko lang doon, yun yung coping mechanism ko. Now, as for you, katulad nun, hindi mo na kinakaya yung
yung mental pressure sa'yo. Mm-mm. So, ang naging ending, ER ka. So, talagang nag-hold on ka lang dun sa fact na dahil kay Lord. Yes. Tama ba? Mhm. Pero try mo rin minsan na you try to, do you do exercise or any kind of meditation? Well, ang pinaka-therapy ko na is walking. Yung talagang, It's still exercise. yeah, it is. Yeah. I tried working out, pero dahil nagkaroon ako ng left arm injury, Medyo na phobia oo, ka. medyo na ako. Pero I will really try, na talagang, isang goal ko yan this year, na And it talagang, can be as simple as like home workout, Yeah. yoga, Yeah. body workout, yun nga, meditation is also, HIIT. Mm-mm. Being physically active, it helps you, parang detachment of your mind Yeah. in a way. Yeah. That's the same principle ng meditation. A lot of people di kaya mag-meditate. Ako, I do silent meditation. Yeah. Silent, as in walang... Yeah. And Walang sa simula, noise. ang noise mo, utak mo. Yeah. Yeah. Pero habang tumatagal, if you're able to convince your mind to let go, Mm. sobrang peaceful eh. And that's the time you can connect more to Him. To him. Yeah. True. You know, guys, if may I share my takeaway first, for this episode. Mga low barkada or ating mga kawiski dyan, you always have to be kind to other people. Kasi at the end of the day, you'll never know if that person can take your joke or maybe to some other people, ang excuse nila, it's a constructive criticism. But at the end of the day, kung wala ka rin lang magandang sasabihin, sarilinin mo na lang because you'll never know, sometimes you're destroying a family as well. Kasi it's a chain reaction. If meron kang hindi ka naging kind sa isang tao tapos it's stalling in their mental health. Yeah. So technically, magiging domino effect yan. Sa trabaho niya, relationship niya sa asawa niya, sa anak niya. So, be responsible. Yeah. That is my takeaway for tonight. Ako, for me, siguro in relation to the topic, despite of the comparisons of other people and how other people would want to impose how they see life to you, projection yan eh. Mhm. Wag mong kalimutan kung sino ka. At kung may pangarap ka talaga na gusto mong makamit, lalo na kung nanay ka. Dahil it does not define who you are. You are a beautiful creation of God. There's so much more that you can give. It's about learning how to play around what you've been given. Yung mga talents mo, wag mo sayangin. Yes. Kasi sa'yo lang binigay yan eh. Ako ay hindi ikaw at ikaw ay hindi ako. Yes. There Very would good, never be anyone like you. True. So, sayang kung di mo pupursue kung ano gusto mo gawin sa buhay. And that's Very me. good. Very good, Brian. How Very about nice. you, Rhea? My takeaway for our sa conversation natin tonight. My takeaway is to really to find yourself. Find yourself. Hindi lang yung parang hindi mo ano yung title na kunwari mom ka. good. Nanay lang ako. 'Di ba? Parang hanapin mo yung identity mo. Yes, I know that your identity is kay God. Identity mo ay kay God. Pero, don't let other people's definition of you be who you are. Diba? Especially if, alam mong hindi ikaw yun. Kasi, in my case, they say na wala akong kwenta, wala akong ambag, wala akong something like that. But I know sa sarili ko na hindi ako ganun. Kasi I know what I'm doing eh. Pero, yun yung tingin sa'yo ng ibang tao. Masakit yung marinig yung ganun. Kasi alam sa sarili mo na hindi. Kahit na as much as possible, nilalabanan mo na parang ayaw, hindi naman ako ganun. It will really take a toll on someone. Tama si Gerald, yung sinasabi Be kind. niya. Yeah, be kind. For everyone you meet is fighting a battle that you don't know. Fighting a battle you do not know. Yun talaga. So, yun talaga ang masasabi ko. Hindi lahat ng yung mga tao is matitake yung mga sinasabi mo as mga joke mo. Yeah. We have to be careful on what to say. Yeah.
and be mindful sa actions natin. Totoo. Words can... Sa ano no, Ray, minsan no, Really yung have kunyari, an impact ako na yung talaga. nakapikon sa'yo. I don't know kung nararanasan niyo to Mm. Sinasabi ng iba, kunyari, ako yung nagbiro na hindi maganda kay Rhea, nag-retaliate si Rhea. Mm. People say, you're too sensitive, Rhea. Kasi nag-retaliate ka eh. Mm-mm. But, in reality, ikaw yung nauna. Pero you tend to give a meaning to what she reacted. Yeah. Kasi, yun yung toxic mentality mo na, Yeah. ang sensitive mo naman. Kaya nga sometimes, Diba? silence is better. Yes. Yeah. Yun. Pero, Better. you know, we really appreciate na even if you're here in the Philippines now for a vacation with your family, Yeah. yung short vacation mo, pinaunlakan mo kami na Yes, maraming maka-attend ka salamat. sa podcast namin Supposedly, dapat interview mo siya Canada. sa Canada. Pero, yes. Nagkakaroon Sa Pero na short siya. time na masyado And we hindi na always kaya say, it's meant to be. Yes. Oo. If it's meant to happen, it's meant to be. So, yeah. So, saan ka ba nila pwede makita? Saan ka ba nila makikita? Nandito. Hindi. Saan nyo ako pwede makita? Well, you can follow me. Follow me at Instagram. I also have TikTok. Actually, I have everything. Facebook, TikTok, and Instagram. Ang ganda sa ilalim. Pero I'm more active on Instagram and, well, TikTok not so much. My handle is Ray Commends. RHEI commends. Commends, yun. Because my Yes. name is Rhea, Ray Commends. I don't know kung ba't ko naisip yun. Tapos, I also do makeup. I'm also a makeup artist. So, I also have my Facebook and Instagram account, Makeup by Rhea Zamora. Yun. So, if you want to enhance your natural beauty on your special events, I'm here. Especially if you're from Vancouver. Yeah. Because So, kahit I'm sa really Pilipinas, based. pwede. Kung nandito siya. Kung nandito ako, yeah. But Pero mostly if you're in in Canada Vancouver. or at Vancouver, yeah, around the Yes. area, yan, hit up Yes. na si Ray. Yeah. Hit me up. Rhea. And Alright, with and that, thank you so much for listening and watching. Mga Kalobarkada, mga kawisi, sana marami kayo napulot na aral sa episode na to. And we will see you on the next one. cheers. Cheers, guys. Cheers. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at intablado. Big Eyes Production.